years, boxing fans were bedeviled by the notion that this fight might never take place. And now, here they are. Floyd Mayweather, #1 pound for pound, 47 wins, no losses. Manny Pacquiao, the pride of the Philippines, the knockout sensation of the first 10 years of this decade, #2 pound for pound, looking to leapfrog tonight. Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather Jr. Billed as the fight of the century noong May 2 taong 2015. Maaari nga bang magkaroon ng pangalawang pagkakataon na magtuos ang dalawa? Jigger Winner TV ulit, tara't pag-usapan natin ang Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather Jr. sa pangalawang pagkakataon. Posible nga ba? Taong 2009 unang umugong ang balita na pumirma na ng kontrata si Pacquiao para labanan sa Mayweather at inilabas ng ESPN ang kontrobersyal na balitang ito. Pero itinanggi ito ni Pacquiao at sinabing marami pang bagay na dapat i-negotiate. On December 11, 2009, nagpadala ang Golden Boy Promotions ng 8-page contract sa top rank na ang founder ay si Bob Arum. At ito ang may hawak kay Pacquiao noon. Sa kontrata, nakasaad ay proposing a 50-50 financial split sa laban na gaganapin sa March 13, 2010. The contract was very detailed, kagaya ng sinong unang titimbangin sa weigh-in, sinong unang papasok sa ring, at kung sinong unang i-introduce, kundi siyempre sa Mayweather. At kasama sa kontrata ay ang demand ni Mayweather na Olympic-style drug testing. Marami nga mga boxing fans ang nagsabing duda sa Mayweather sa lakas ni Pacquiao, kaya ito ay nagdedemand ng Olympic-style drug testing. Naglabas ang pahayag ang kampo ni Pacquiao na walang problema dahil alam nilang malinis si Pacquiao na walang ginagamit na maski anong performance-enhancing drugs. Pero pagdating ng December 13, 2009, sinabi ng advisor ni Pacquiao na si Michael Cons na isang malaking katawa-tawa ito dahil alam naman ng lahat na hindi ganun boksingero si Pacquiao na gagamit ng kung ano-ano para manalo. At lalong mas hindi pumayag ang kampo ni Pacquiao sa hiling ni Mayweather na gawin ng Olympic-style drug testing na kunan ito ng dugo even up to the weigh-in. Sabi ng kampo ni Pacquiao manghihina daw si Manny noon at hudyat lang ito na ayaw talaga ni Mayweather matuloy ang laban dahil madami itong demands. Saad pa ni Mayweather sa interview, binigyan niya ng tsansa si Pacquiao up to 14 days pero ang gusto niya drug testing hanggang sa araw ng laban. Teka, parang nagiging sobrang sigurista naman yata ni Mayweather at kulang na lang hanggang sa nakatapak na sila sa ring ni Manny, magkuhaan sila ng dugo. Ibig sabihin nun hindi siya kumpiyansa sa sarili niya at ganun kalakas ang tingin niya kay Pacquiao. Dahil nagiging sobrang niyang sigurista na dati naman na hindi niya ito ginagawa sa mga nakakalaban niya. On May 20, 2010, Pacquiao was quoted by the Manila Bulletin na papayag na siya sa pagkuha ng dugo basta hindi madami ang dugo na kukunin sa kanya at magbibigay siya ng dugo as close to 2 weeks before the fight. Nung araw na in-announce ni Pacquiao na willing na siya sa drug testing, on the same day Mayweather revealed na magpapahinga siya ng 2010 at posible na ituloy nila ang laban nila sa 2011. Sa in-announce na iyon ni Mayweather, siya namang announce ni Bob Arum na wala ng problema at wala ng issue kaya na kay Mayweather na daw ang desisyon kung talagang lalabanan niya si Pacquiao. On July 19, 2010, sinabi ni Mayweather Promotions Leonard Ellerby na walang nag-agree sa kampo nila ng maski ano paman. Nagkakainitan na nga si Pacquiao at Mayweather dahil sa hindi matuloy-tuloy na laban. Ayon nga sa interview ng FightHype.com kay Mayweather noong January 7, 2014, tinawag niya si Pacquiao na desperadong aso dahil habol ito ng habol sa kanya dahil mayroon itong problema sa tax. Sumagot naman itong si Pacquiao sa another interview na i-donate nila lahat ng mapapanalunan nila sa laban, gawin nila ang laban at pagbigyan ng hiling ng lahat ng tao na wala silang makukuhang pera kung totoo itong lalaki. Hanggang noong December 12, 2014, tila nagibang anyo si Mayweather. Wala pa tumpik-tumpik na nagpropose ito ng laban kay Pacquiao sa May 2, 2015. Sinabi nitong bakit nga ba niya hindi dapat ituloy ang laban wala sa level niya si Pacquiao. Natatalo nga ito ni Juan Manuel Marquez at Timothy Bradley. Kaya nung May 2, 2015, naganap ang laban ng Floyd Mayweather Jr. versus Manny Pacquiao na tinawag na the fight of the century. Wagi si Mayweather sa laban ng iyon via 12-round unanimous decision, with the judges score 116-112, then another 116-112 at 118-110.
According to the piece, Mayweather stands to earn $180 million of that at si Manny ay nag-uwi ng $120 million. Marami nga na-disappoint sa klase ng boxing style ni Mayweather na ipinakita sa labang iyon. Marami ngang mga boxing fans ang nagsabing tumakbo lang ng tumakbo sa Mayweather. Pero sa aking opinyon hindi naman panisugod lang ang isang magaling na boksingero kundi depensa din. At yan ang minaster ni Floyd Mayweather Jr. sa mahabang panahon. Dahil kung papanoodin natin ang replay, oo, agresibo si Pacquiao. Ang tanong, tumatama ba? Tara silipin natin. And Roy Jones, a lot of people thought that Alvarez would, for the first 3 rounds of that fight, Mayweather walked Alvarez down, backed him up. So far they're fighting this fight. Told us he was going to try to catch that he wants Pacquiao at. And they don't want to be hit with Mayweather. It's not always been a quick starter. Hard right hand again. Shots. Fight of offensive fight, but and the 2 big right hands. That was a Mayweather round. Pacquiao virtually tried to throw punches. Mayweather reached out and held him. Took Kenny Bayless long to get there. Bayless was hurt. Maidana did very well against Mayweather's. Because he's throwing his jab. Pacquiao doesn't have time to jab. Pacquiao managing the man here in the first minute and a half. See there. Double jab. He goes against the rope. Not to allow himself to go against ropes against. Mayweather lands another straight right hand. The taller fighter, he's out of range. Ngayon, kayo na ang humusga. Nagalit din si Mayweather kay Pacquiao pagtapos ng labang iyon dahil ayon kay Pacquiao, may pilay daw siyang iniinda sa balikat niya. Ayon nga kay Mayweather, bakit may dahilan pa itong si Manny wala siyang sinasabi na may injury siya bago pa man maganap ang laban. Mismong siya tadtad siya ng injury pero kung matatalo daw siya, hindi niya ito gagawin dahilan dahil itinuloy niyang laban. Kaya sabi nga ni Mayweather, wala na daw sa respeto kay Pacquiao. At maski maglaban pa sila ng 100 beses, siya pa din ang mananalo. Tumaan ng ilang taon mula nang sila ay naglaban, nagretiro na sa sports ang boxing ang dalawa. Si Mayweather may edad na ngayong 46 years old at si Pacquiao ay 44 years old. Parehong lumalaban pa din sa mga exhibition fights. Siyempre, hinahanap nilang sports sa kinalakihan nila at nagbigay sa kanila ng magandang buhay. Pero kung mapapansin nyo sa mga exhibition fights ng dalawa, andun pa din yung hindi nagpapatalo itong dalawa sa mga nakakalaban nila. Ngayon ngang 2023, may bali-balitang niluluto ang Pacquiao versus Mayweather 2. Ang di natin alam kung babalik ang dalawa from retirement or exhibition fight lang. Kaya ano pang laban yan, alam naman natin hindi papatalo itong dalawa maski kanino. Pacquiao, Mayweather. Sa pangalawang pagkakataon, abangan natin.